Maligayang pagbati sa inyong mga kaibigan. Ako si Dolly Doranila at kasama ko si Pastor Edgar Brian Tolentino. Siya ang Senior Pastor ng Adventist International Institute of Advanced Studies at siya rin po ang Assistant to the Director ng Ellen G. White Estates Branch in the Philippines. Kumusta po kayo, Pastor Brian? Mabuti naman. At gusto rin natin kumustahin yung ating mga kaibigan, mga kapatid, mga kabataan na sumusubaybay. Kumusta po kayo dyan? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Tayo po'y mag-aaral patungkol sa mga sulat ni Ellen White sa kanyang buhay. Pastor Brian, alam ko yung ating mga manonood ay excited na pagpatuloy yung ating pag-aaral tungkol sa buhay at mga sulat ni Ellen White. At dito lang po yan sa Sharing the Vision. Pero Pastor Brian, bago pa natin pag-aralan ng lubusan ng ating topic, pwede po bang manalangin po muna tayo? Sige, imbitahan po natin ang ating pong mga tagapanood na manalangin. Dakila po namin Diyos, Panginoon, kasihan po nawa ninyo kami samantalang amin pong pinag-aaralan ang may kinalaman sa buhay ni Ellen White at sa kanyang mga ehemplo. Igawad niyo nawa sa amin, Panginoon, ang malalim na karunungan, ang bukas sa pag-iisip, sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Nako, Pastor Bri, alam ko pong bitin na bitin yung mga manunood natin dun sa pinag-usapan natin na Ellen G. White and vegetarianism. Pastor, may mga ilang bagay pa ba kaming dapat malaman tungkol sa topic na iyan? Yes. Sa tingin ko, yung last time natin pag-uusap, medyo nabitin tayo doon. At saka, minsan pag pinag-usapan natin yung practical application sa atin, minsan kasi may mga counsel si Ellen White na hindi tayo masyadong sure kung yun na ba yung kabuuan. Ngayon naman, tinitignan natin hindi lang sa counsel niya, mismo sa example na ginawa niya sa ating buhay. Pero Pastor, bago pa nating lubusan niyang pag-aralan, magkaroon muna tayo ng recap sa pinag-aralan natin last time para makasunod naman yung ating mga sumusubaybay. Nalaman natin na si Ellen White ay pinofess niya na siya ay talagang magkakaroon ng strict vegetarian diet. Pero natutunan din po natin sa ating pag-aaral na meron po siyang ilang na-encounter na or meron po siyang ilang mga difficulties na napagdadaanan sa kanyang diet. At ito po yung ilang mga bagay na na-share po sa atin nung last time. Katulad po ng pagbabiyahe, travel, o kahirapan po ng ilang church members pag bumibisita siya. Yun po ba, di ba? At ito rin po ay transition of a new cook. Pagkabago yung tagapagluto. At yung sabi po dito is yung therapeutic use in medical emergencies. Pag kailangan talaga. So, yun po yung ilang mga limitations po niya pag sa pagkain po na or sa kanyang diet. So, Pastor, pagpatuloy na po natin. Yes, kagaya nung sinabi ko, kailan ba talaga niya totally, sabihin na natin, totally na talagang diniscard niya na ito kahit doon sa mga exemptions ay hindi na siya nag-exempt. Siguro dahil sa magandang sitwasyon na nila, mas maayos na edukasyon, mas malawak na orientation sa lahat ng mga tao at sa kaunlaran na rin siguro ng bansa at ng mga finances. Dito sa Brighton Camp, nabanggit ko last time, January 1894, malaking pagbabago sa buhay ni Ellen White at sa mga reflections niya tungkol sa health. So, isang araw, siya ay nakipagsulatan sa ang babaeng ang tawag ay si Mrs. MMJ Okinawa. So, habang nag-a-attend siya doon, naka-receive siya ng letter kay Okinawa at medyo na-impress siya doon sa content ng letter niya. Sa susunod natin mga episode, siguro maririnig natin yung mismong letter. Pero sa ngayon, ang response niya kay Mrs. Okinawa ito, nung letter 99, 1894, pakinggan mo maigi. Your letters of January 6th and 8th have been received. And in reply, I'm happy to assure you that as a denomination, pakinggan mo ng maigi, we are in the fullest sense total abstainers from the use of spirituous liquors, wine, beer, cider, and also tobacco, and all other narcotics. So definitely, by 1894, wala nang gumagamit, sa mga Adventists, wala nang masyadong nagli-liquor, wine, cider, beer, tobacco, and other narcotics. At pakinggan mo ito ang sabi niya. And are earnest workers in the cause of temperance. All are vegetarians.
many abstaining wholly from the use of flesh food. Marami. While others use it in the most moderate degree. Pastor, ito po yung reflection ko po sa quote na sinabi niyo po. Sabi po is, all of them are vegetarian. But many of them, o ang ilan sa kanila, ay totally nag-a-abstain po sa pagkain ng meat. Pero may ilan po sa kanila na kumakain ng meat but in a most moderate degree. So definitely, kung titignan natin, as a denomination, in-abstain na talaga Opo. natin yung mga very hazardous, kagaya ng liquor, Opo. smoking, narcotics, at coffee, kung tutuusin. Although may mga ilan-ilan pa. Pero, pagdating sa diet, halos all are vegetarians. Opo. Maliban na talaga dun sa gahaman talaga sa ano. Pero Sobra-sobra. as much as possible, in a most moderate degree, konti na lang yung kinakain nilang meat. So, yun yung explanation niya, parang dinidescribe niya kay Okinawa, Opo. na hindi naman kami ganon. Pero, ang point ni Okinawa, ni Miss Okinawa ay ganito, it's not about health. Ang susunod niya na point ay yung ethical matter ng kawawa yung mga animals, nagsasuffer sila masyado. So on that degree, medyo na ano si Ellen White na, sige, mag-commit na talaga ako na hindi na kakain ito. So, pero hindi niya ito pinupush Opo. sa ibang mga tao. Kasi this is more of an ethical issue na para sa kanya. At saka, siyempre, may mga iba pang issues. Ngayon, ibig bang sabihin nito, hindi na kumain si Ellen White ng fish? Or all the way ba, hindi ba siya kumakain ng fish? Take for example. Sabi kong sinabi po is most moderate degree. I think medyo kumakain po si Ellen White in rare circumstances and any difficulties. Okay, so tingin mo, rare but it's not rare. Fish is not equivalent to meat during her time. So, language-wise, pag sinabi mong meat, meat yun, and fish is fish. Kaya makikita natin na even after 1894, na hindi na siya kumakain ng meat, kumakain pa rin siya ng fish. Sustainably, almost after 11 years pa. So that is almost 40 years or 41 years after the vision of 1863. So ngayon, pero dumating siya sa point na medyo umiwas na siya sa fish. Basahin natin ng konti. No? Sige So, po. noong 1894, hindi na siya kumakain ng meat. Pero tuloy pa rin ang pagkain niya ng fish. Especially nasa Australia siya. Ang sabi niya kay A.O. Tate, ang sabi niya, we seldom have any fish upon our table. And she went on to give in detail her reason for decreasing consumption of this article of food sa letter 76, 1895. Now, bakit ito nabanggit? Noong 1896, Mrs. White wrote to a non-Adventist niece. Sabi niya kay Mary Watson, kinukuha niyang trabahador sa bahay nila. Ina-explain niya na kung magtatrabaho ka sa bahay, ganito yung pagkain sa bahay kasi baka mabigla ka. Sabi niya, 2 years ago, I came to the conclusion, and this is in 1896, I came to the conclusion that there was danger in using the flesh of dead animals. And since then, I have not used meat at all. So mula 1894, nung Brighton Camp. It is never placed on my table. I use fish when I can get it. Opo, sinabi po niya doon. Hindi na siya kumakain ng fish, ha? I use fish when I get it. We get beautiful fish from the saltwater lake near here. Opo. Malapit dun sa Australia, no? So I use neither tea nor coffee. So hindi siya nagti-tea and Opo. coffee. As I labor against these things, I cannot but practice that which I know to be best for my health. And my family are all in perfect harmony with me. You see, dear niece, that I am telling you matters just as they are. So very honest Opo. si Ellen G. White. Noong 1905, nagbago ang kanyang mga pananaw. Sabi ko sa'yo, progressive Opo. ang health reform. Every year, may Nagbabago iba-iba yung po pananaw siyang, niya. Sa opo, Ministry of view. Healing, binanggit niya, Ministry of Healing 314, 315, in many places where fish become so contaminated by the filth on which they feed as to be a cause of disease. May mga lugar daw na nakukontaminate ang mga fish ng mga filth, Opo. ng mga dumi. Okay? This is especially the case where the fish come in contact with the sewage of the large cities. Yung mga sewage Opo. system ng large cities. Anong sabi ni Ellen White? Thus,
When used as food, they bring disease and death on those who do not suspect the danger. So parang sa nakikita ko po, ay may rason po si Ellen White sa mga panahon na yan. Bakit Kung- niya opo, i-discard yung fish? Kung wala lang yung rason na yun, tuloy pa rin. Opo. So did you get the point? Yes. So there is nothing sinful on eating fish, nor there is anything sinful on eating meat. But if it is not healthful, we should discard of it. Opo. Oh, pero hindi pa rin natin masasabi sa lahat ng pagkakataon kaysa sa walang kainin yung Opo. tao, di ba? Ngayon, in 1882, Ellen White wrote a letter kay Mary White. Ang sabi niya sa letter kay Ellen White, ito yung shopping list niya, no? Opo. Sinulat niya sa isang shopping list. If you can get a good box of herrings, Basta- fresh ones, Ano po yung herrings? isang uri ng isda, please do so. The last ones that Willie got are bitter and old. If you can get a few cans of good oysters, get them. So letter 16, 1882. Alam mo noon, yung distinction sa mga malilinis at saka marurumi sa mga nasa dagat, hindi pa gaanong na-identify, no? Hindi kagaya sa atin ngayon. Alam na po natin. Okay. Pero ganun pa rin, sabay niya itong diniscard niya rin yung fish kasi nakikita niya yung contamination. But, kagaya ng sinabi ko, hindi ito pwede nating, kumbaga, gawing parang delineation na ito ba, nagkakasala ba tayo? Hindi. Yung nabanggit ko sa inyo yung sa Bible naman, kumakain naman ng fish, kumakain din naman ng mga meat. Okay. So, pero, ang sabi ni Willie White kay George Starr, nung sumulat siya, for years, this is in 1933, for years, the White family had been vegetarians, but not teetotalers. So, binanggit nila, kung ito ang definition nila ng vegetarians, then they are consistent in the principles of vegetarianism. So ngayon, pag titignan natin, yung definition niya, all are vegetarians, many abstaining wholly from the use of flesh food, while others use it in only the most moderate degree, is still consistent doon sa salitang vegetarian. Okay. Di ba? Kung ganito ang kanilang language at ganito yung definitions nila, then hindi sila accountable doon sa sinasabi natin ngayon. Kasi pag sinabi ngayon vegetarian, ganito talaga. Although mayroong lacto-ovo, may lacto, may kung ano pa, vegetarian pa rin sila. So in that sense, Ellen White's teachings and practice regarding vegetarianism illustrates her understanding of the difference between the principle and the application of the principle. So, ito yung principle at ito yung general principle na hindi nagbabago. What is that general principle? Abstinence sa mga bagay na nakakasira ng katawan, moderate sa mga bagay na mabubuti o sabihin na nating makakaano sa atin. Pero, ang point dito is, naging consistent pa rin siya na iano ang kanyang kalusugan. Yung pagbutihin ang kanyang kalusugan. Kumain ng pinakamalusog para sa kanyang katawan. Consistent pa rin siya. She followed the principle of health reform as much as she could under circumstances in which she found herself. So, depende sa circumstances, sinusunod niya. Pag nandun siya sa mga difficult circumstances, kailangan niya pa rin panatilihin ang pinakamaganda sa kanyang healthy. Yung healthiest pa rin para sa kanya. So, acting from principles, ang sabi ni Ellen White sa Testimonies, Volume 2, 372, I left off these things from principles. I took my stand on health reform from principle. I moved out from principle, not from impulse. I have advanced nothing but what I stand to today. So, ibig sabihin, nanindigan talaga siya. Sa Letters 50, 1908, ang sabi niya, it is reported by some that I have not lived up to the principles of health reform. May mga nagsasabi sa kanya. As I have advocated them with my pen, but I can say that so far as my knowledge goes, I have not departed from those principles. So, hindi talaga siya umalis. Ayan, so yan na po yung isa sa mga kasagutan sa mga kumikriticize kay Ellen White tungkol sa pagiging vegetarian po, na at least nalinawan po tayo kahit pa paano dyan, Maliwanag. Pastor. Opo. Talagang in-emphasize niya pa, Volume 9 ng Testimonies 159. It is reported by some that I have not followed the principles of health reform as I advocated. Pero
Sabi niya, no, I have never felt that it was my duty to say that no one should taste meat under any circumstance. So hindi niya pinupush. Hindi niya nga pinush sa sarili niya, ipupush niya ba Sa iba. sa iba? Opo. So basically, hindi matuwid Opo. na mag-push tayo ng iba. Kung itong mga prinsipyo na ito, nakikita mo applicable sa iyo, gawin mo sa sarili mo, i-promote mo sa iba, pero wag mong ipupush. Kasi kahit si Ellen White, she does not even make herself a criterion for everything. And finally, siguro mga ilang binabanggit niya yung tungkol sa integrity. Kasi mahalaga itong integrity ni Ellen White para sabihin na siya ay lingkod ng Panginoon. Ministry of Healing 319, those who understand the laws of health and who are governed by principle will shun the extremes. Kailangan umalis sa extremes, both of indulgence and of restriction. Yung masyado kang indulgent, masyado ka lang restrictive. Oh. Their diet is chosen not for the mere gratification of appetite, but for the upbuilding of the body. They seek to preserve every power in the best condition for the highest service to God and man. There is a real common sense in a dietetic reform. The subject should be studied broadly, kailangan pang pag-aralan, and deeply, and no one should criticize others because their practice is not in all things in harmony with his own. So dapat hindi yung sarili mo ang criteria. Kumbaga, hindi mo pwedeng tignan ang plato ng may plato. Yung plato mo lang ang pwede mong tignan sa pagdating sa health reform. Wala kang obligasyon. Huwag na pabigatan yung sarili mo sa plato ng iba. Oo nga po, Pastor, naisip ko yun nga na bakit mo nga ba papakailaman yung plato ng iba? Yun yung diet niya. At saka hindi mo alam yung sitwasyon niya. Oo nga po. Nagja-judge naman po tayo. Parang ang hirap. Pero sa tingin ko, kailangan ng maraming health lectures sa mga churches. Pero pagkatapos ng health lecture, wala ka nang pakialam kung anong kakainin ng tao. Sila na po bahalang mag-realize. Yes, kasi sila katawan nila. Katawan nila yon, the best gagawin nila para sa kanila. At kung may consequences man yun, sa kanila din, sa bulsa din nila yun, at sa katawan din nila yun. Pero hindi na natin obligasyon para sa sarili. So, tingnan natin yung integrity ni Ellen White. Sige. Sa integrity, si Ellen White had faced many accusations against her life. Pero lahat ng ito is unjustified and without foundation. Sa katapus-tapusan, kung titignan natin, sinunod ni Ellen White ang good health principles under one's circumstances as the core principle of health reform. Pero, vegetarianism is not a principle. It is an application of the principle and the best way to live out this principle. The best way to live out this principle of health reformation is vegetarianism. But vegetarianism may be applied in different contexts, in different situations. Pastor, gusto ko pa yung sinabi nyo na vegetarianism is not a principle. It is an application of the principle. Ang principle is health reformation. Eat the best food, preserve the best form of, sabihin na nating health, and then do it for the service of God. Tama, kasi sinabi rin po sa ating Biblia na our body is a temple of God, kaya dapat po natin pangalagaan. At isang way po ang pagiging vegetarian para pangalagaan po ang ating katawan. Yes, at marami pa ring process ng vegetarianism, di ba? Meron akong gustong Sige dito, po. no? Anong naging effect nito sa Seventh-day Adventist, sa buhay dahil sa kay Ellen White? Unang-una, nakapagtatag tayo ng mga health retreat, yung tinatawag nating sanitarium. Ngayon, ang tawag na natin ay Adventist Medical Center. So, napakaraming centers na nabuo dahil dito. Ang sabi lang ni Ellen White, generally, sa kanyang health principles ay dito, all are required to do what they can to preserve healthy bodies. All are obliged to do to preserve healthy bodies and sound minds. If they will gratify a gross appetite, and by so doing blunt their sensibilities and becloud their perceptive faculties so that they cannot appreciate the exalted character of God or delight in the study of His Word. Bakit? Kasi nawala na yung isip nila. Clogged na. They may be assured that God will not accept their unworthy offering any sooner than that of Cain. God requires them to cleanse themselves from all filthiness of flesh and spirit
perfecting holiness in the fear of the Lord, after man has done all in his power to ensure health, by the denying of appetite and gross passions, that he may possess the healthy mind and sanctified imagination, that he may render to God an offering in righteousness. Then he is saved alone by the miracle of God's mercy, as was the ark upon the stormy billows. Alam mo yung ark, kahit tapalan mo lahat yun, Opo. ng, sabihin natin para hindi lumabas yung tubig o pumasok yung tubig, kung hindi yun gagabayan ng Panginoon, hindi yun maliligtas sa kasakuna. Opo. Hindi yun lulutang. Pero pag ginawa mo na lahat ng pagtatapal, tapos hindi pa rin kaya, ang Panginoon na yung tutulong para ma-preserve. Opo. So, siguro naman, ang point natin dito, kung ano yung best na mabibili mo, makakain mo, at magagawa mo, exercise or whatever, gawin mo. Kasi pag nagawa mo na yun, ang Diyos yung mag-a-assist. Para hindi, aalaga sa ating katawan. mag-aalaga sa akin. Noah had done all that God required of him in making the ark secure. Then God performed that which man could not do for himself and preserved the ark by His miraculous power. Alam mo, dahil dito, isa sa pinaka result nito, 20 food industries, kilalang food industries sa buong mundo, lalo na sa Australia. Opo. Alam mo naman siguro, nakarinig ka siguro nung sanitarium. May mga ganun sa Robinsons, di ba? Yung, naalala mo yung cornflakes? Opo. Ayan, na-discover yan ng mga Adventist na magkapatid na Kellogg. Cornflakes. So sila yung talagang nag-patent niyan. Ano pa? 173 hospitals and sanitariums. Opo. At ang pinaka-most organized na hospital natin sa buong mundo yung tinatawag nating Florida Hospital System. Sa Florida alone, napakarami hospital. Binibili nila ang lahat ng hospital sa Florida. At Adventist po. Adventist ang may-ari nito. Wow. Ang pinaka-high-tech ng mga hospital sa buong mundo. 132 nursing homes ang naipatayo. 216 plus na clinics and dispensaries and 36 orphanages. At ngayon may mga mental institutions din ang pinapatayo. Bakit? Dahil sa mga payo na nanggaling kay Ellen G. White. Wow, Pastor, nakaka-amaze naman dahil ang legacy niya about health, hanggang ngayon ay nagpapatuloy at nakikita po natin na ito po ay gumagana at nangyayari po ngayon. Yes, kahit yung kinakain nating peanut butter is still a legacy of the Adventist Church. Kung tutuusin, pinatent ito, ganun din nung panahon na yon. And kung tutuusin, ngayon, pag tinignan natin tinatawag na Blue Zone, doon sa Loma Linda, na-find out nila na mas mahaba ang mga buhay ng mga taong sumusunod sa mga health reform principles. At saka ito pa, according sa science, magkakaroon ka ng 10 additional years kung susundin mo ang mga bagay na ito. Una, yung smoking. Without smoking. Pangalawa, regular exercise. Tapos yung healthy weight, yung normal weight. Tapos vegetarian diet, saka yung use ng nuts na diet, ay mag-a-add sa'yo ng another 10 years. Ito ay proven na. At ito, lahat ay nakasulat na sa mga writings ni Ellen White. Grabe, nakita ka agad yun ni Ellen White sa kanyang panahon. At ngayon po ay nagkakaroon po tayo ng advantage at may chance po tayong humaba pa yung buhay natin dahil sa mga payong yun. That's it. So kung titisin natin, sabi nila, di, kinopya lang ni Ellen White yan. Pag-uusapan natin next time. So yung plagiarism and all. Kinopya lang ni Ellen White yan. Hindi naman niya original yan. Okay, sabihin natin kinopya niya. Paano niya nalaman kung anong tamang kokopyahin? Sa dami-dami ng mga maling kokopyahin sa buong mundo, paano niya nalaman na yun ang effective dapat. Na after 100 years, ay effective pa rin yung kokopyahin niya na yun. So sa susunod pag-usapan natin yung tungkol sa medicine na yun. So personally, para sa akin, sa reflection ko lang, kasi kami medyo nasa na rin kami, nasa ganitong diet na rin kami. Although ngayon, nakikita ko na kailangan mas maging broad ang ating pag-iisip tungkol sa diet. Napakalaking blessing kung hindi tayo magkakasakit. Opo. Napakalaki rin blessing kung magiging malakas tayo. Pero wala tayong karapatan na manghusga ng iba kung ano man ang kanilang kinakain. Kasi, kung meron tayong liwanag, ipakita na lang natin. Hindi na natin pwedeng anuin pa yung iba sa liwanag na hindi na tinanggap. That's it. At mas lalo pa tayong makakasira sa kanila kung
ganun ang gagawin natin, Pastor. Tsaka beside, hindi rin magandang mission Opo. na pangit ang ugali natin, maganda yung kinakain natin. Di ba? Opo, parang So, di dapat naman sana, dapat. maganda yung kinakain natin, maganda Magandang rin yung ugali ugali. natin. Opo, tama Hindi rin po pwede yun. na, okay, maganda ang ugali natin, pangit yung kinakain natin. Pero minsan, mas maganda pa nga yung magandang ugali, pangit ang kinakain, kaysa sa magandang kinakain, pangit ang... Pero mas maganda pa rin yung dalawa meron ka. Opo. So, Mas best po yun ang point ko dun. So, sa ating pong mga taga-panood, gusto ko po encourage kayo na sa pagbabasa po natin kay Ellen White, makikita natin yung balanse niyang kaisipan tungkol sa mga bagay na ito at saka yung gradual niya na paglago sa health reformation. Kasi ngayon, gusto ng tao biglain na kagad sa isang taon. Minsan, sa isang linggo, magbago na Opo, kagad. biglaan ka agad. Oo, ito Opo. nga, 40 anyos bago nagbago. So, makikita natin mga kapatid na laging maging mapagpasensya tayo sa pagbabago ng buhay at isipin natin na ito'y para sa personal natin advantage at wag na at ma-encourage natin yung iba kung magiging positibo natin gagawin ito sa ating buhay. Ayan, Pastor Brian, maraming salamat po sa naibahagi niyo po sa amin ngayon. Alam niyo po, Pastor, personally, ay ako rin po ay naliwanagan sa topic na ito, especially sa vegetarianism. Before, parang nagugulahan ako, ano ba talaga? Paano ba maging vegetarian? Now, dahil sa ating discussion ay na-define po natin ng maayos kung ano ba ang ibig sabihin nito. At nalaman din po natin kung paano po isinabuhay ni Ellen White ang So, kanyang pagiging vegetarian. Sa tingin mo ba ngayon, mai-share mo na itong vision na ito? Opo, Pastor. Dapat ang burden natin ay ipakita na lang natin sa kanila through our actions at hindi po natin i-impose sa kanila. Amen. So, kaya, Pastor, baka may mga mensahe pa po kayo sa kanila, sa ating mga manunood? Ayan, sa mga manonood po natin, ang mensahe ko lang po sa inyo, ang sabi po sa Biblia, you shall know the truth and the truth shall set you free. Sana po doon sa mga masyadong strict sa ganitong mga diet hanggang sa iba na po yung tingin natin sa ibang tao, nais ko po kayong sabihin na maging malaya po kayo kay Kristo, natanggapin niyo po itong kalayaang ito, at the same time, kung ano man po ang epekto nito sa inyo, maging positibong epekto para din sa iba. Tama po yan, Pastor. At ngayon po ay tayo po ay manalangin at ipag-pray din po natin ang mga manonood na na-enlighten po sa ating mensahe ngayon. Tayo manalangin po. Dakila po naming Diyos, tunay nga na kapag nakilala namin kayo, ay magiging malaya kami. At sa pamamagitan, Panginoon, ng edukasyong ito ng pagkatuto ng tungkol sa buhay ni Ellen White, ay nabuksan ang aming mga pag-iisip kung paano namin, Panginoon, i-apply ang mga prinsipyo ng health reform sa aming buhay. Igawad naman sa amin, Panginoon, ng kapangyarihan na manindigan sa katotohanan sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Mga kaibigan, sana ay marami kayong natutunan sa ating pag-aaral ngayon. And I pray na sana little by little ay maliwanagan at may apply din natin ito sa ating buhay. At sa ating pagtatapos, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang mensahe sa ating ni Ellen White, that we should not fear the future unless you forget how God has led us from the past. Ito po si Dali Doranila, kasama ko po si Pastor Bry. At ito po ang Sharing the Vision.